Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy pong magamit ng instrumento para po makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe, salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman kung ano yung katotohanan at kalooban ng Diyos at salita ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled, Are You a Child of God? Ayan po. Sa mensaheng ito, nais tayong kausapin, tanungin ng Diyos kung tayo ba'y kanyang tunay na anak. Sa mensaheng ding ito, nais iparating sa atin ng Panginoong Diyos kung sino-sino ang kanyang mga itinuturing na kanyang mga anak at binigyan ng karapatan na maging anak niya. Ayan po. Sa mensaheng nito, nais mong iparating sa atin ang ating dakilang Diyos at patuloy na ipaunawa sa atin. At patuloy niyang sirain yung mga sarili nating mga pananaw at paniniwala na itinanim sa atin ng ating mga ninuno na ang sabi nila ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po. Ang katotohanan, tunay nga po na tayong lahat ay linikha ng Diyos. Linikha po, hindi po anak ng Diyos. Tayong lahat ay linikha po ng ating dakilang Diyos. Maging hayop man, tayo pong lahat sa mundong ito na nabubuhay, tayong lahat ay linikha ng Diyos. Ngunit hindi po lahat tayo ay binigyan ng karapatan ng Panginoong Diyos na maging anak niya. Ito po ang katotohanan, masakit man na marinig, ngunit ito po ay kailangan natin tanggapin. Kaya po maraming mga taong hindi po nababago, hindi po talaga tunay na lumalapit sa ating Panginoong Diyos o na isusuko ang buhay nila sa ating Diyos dahil sa paniniwala nila na lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Tunay po, lahat tayo ay mahal ng Diyos. Pero hindi po lahat tayo ay binigyan ng karapatan o hindi po lahat tayo ay matatawag na anak ng Diyos. Nandito po nasulat sa book of chapter 1. Ito po, malalaman po natin dito kung sino yung mga binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos o sino yung mga taong pwedeng mag-claim that I am a child of God. Book 1, chapter 1, verse 12 to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan po sa book of John chapter 1 verse 12 to 13, malinaw po doon. Sino po daw yung binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos? Yung mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaya po, yung paniniwala natin na itinanim po ng ating mga ninuno sa atin na tayong lahat ay anak ng Diyos, yan po ang naisirain ng ating Panginoon upang patuloy po tayong tunay na makakilala sa Kanya at tunay na maisuko natin ang buhay niya sa Kanya at tayo ay tunay na makapagsabi na that I am a child of God. Ayan po. At paano naman po? Ano po yung katunayan? Brother, bakit sinasabi mong hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos? Hindi po ako ang nagsasabi nito, kundi ang salita ng Diyos. Ayon po sa book of Romans, chapter 8:7, dito po natin malalaman kung bakit nasabi po ng ating Panginoong Diyos na hindi lahat na tayo anak niya. Ganito po, book of Romans, chapter 8, verse 7. Kaya nga kapag tinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magawa. Ayan po, ano po sabi? Dahil po daw sa paggawa natin ng kasalanan o mas sinusunod natin yung flesh natin, tayo po ay nagiging kaaway ng Diyos. Mga taong ayaw sumunod doon sa kalooban ng Diyos ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya paano mo masasabi that you are a child of God kung itinuturing kang kalaban ng Diyos?
Di po ba? Yan po, malinaw na malinaw sa Book of Romans, chapter 8, verse 7. Kaya po, paano naman natin masabi kung paano natin malalaman yung mga tunay na anak ng Diyos? Number one, ito yung mga taong tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Ayan po. Yan po yung mga taong pwedeng mag-claim that I am a child of God. Yan po, yung mga taong tumanggap at isinuko ang buhay nila sa ating Panginoong Yesus. Sila po ang merong karapatan na magsabing I am a child of God. Narinig nyo naman po sa Book of 1 chapter 1 verse 12 na lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya po, para po maklaim natin na tayo yung anak ng Diyos, we need to accept our Lord Jesus Christ in our life to be Savior and to be Lord of our life. Yan po, dapat po nakikitaan yan sa mga nagkiklaim na sinasabi nilang I am a child of God, na tumanggap sila sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan po, nababasa po sa 1 John, ayan po, sa 1 John chapter 3, ayan po, 1 John chapter 3, verse 10, ganito po ang nasulat. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Sino mang hindi gumagawa na ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang kapatid at ay hindi anak ng Diyos. Ayan po, ano po daw? Malinaw po na narinig natin na may anak din ng Diablo. Ang sabi niya, yung mga taong sumusunod po daw sa kalooban ng Diyos ay sila yung mga itinuturing na anak ng Diyos. At may mga taong anak rin din po ng Diablo. Yun po yung mga taong nagpapatuloy sa kasalanan, mga taong sinungaling. Yan po. Pangatlo, kung ikaw ay hindi na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Nasulat po sa John 5, chapter 10, ang chapter 5 verse 18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Ayan po, malinaw po sa 1 John chapter 5:18 na ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya po kung ikaw ay patuloy ka namang gumagawa ng mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi mo po pwedeng sabihin na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya po, napakalinaw po ng mensahe ng ating Panginoong Diyos na hindi po lahat tayo ay kanyang anak at itinuturing niyang kanyang anak. At panghapat, kung ikaw ay pinananahan ng kanyang banal na espiritu. Yan po natin malalaman sa Book of Romans 8:14-15, mababasa po natin na ang mga taong pinananahan ng kanyang banal na espiritu ay siya ang tinuturing na anak ng Diyos. Kaya po, muli po to be close, kaya kung nais po natin na maklaim yung title na I am a child of God, kailangan po nating i-accept si Lord Jesus sa ating buhay ng buong puso bilang Panginoon na personal nating tagapagligtas sa ating buhay. Kaya po, nawa, magsilbing patnubay at gabay ang mensaheng ito at patuloy na maging gabay natin ang mensaheng ito upang maitama po natin yung ating relasyon sa ating dakilang Diyos at patuloy po nating maklaim ang salitang I am a child of God. Muli po, ibinabalik ko po lahat sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.